Hello mga sir, ito meron tayong overhaul na ADB, Honda ADB na 150. Tinanggalan na natin yung kanyang CVT para makita natin kaagad or malaman natin kaagad yung problema. Kasi mga ganyang tunugan minsan andito sa pulley. Tinanggalan natin yung pulley at ganun pa rin yung tunog. Kaya matik, problema niyan, connecting rod. Tinapos sa ano to, gawangan gas. Yan, sigunyal yan mga sir. At matik kapag sigunyal ang problema, damay lagi yung block dyan. May gas-gas. Pero nakadepende pa rin kung matagal lang ginagamit yan. Ayun. Magagasgasan talaga yung block. Kaya pag-ihiwalay mo natin yung kanyang chassis saka makina. Si ADB, ayun, tanggalin mo na yung upuan niya. Mapaghihiwalay mo na yung makina. Dito tulad ni 160, dahil yung pang tatanggalin pa yung side dito sa kabila para matanggal mo yung niya, stator. Ito parang si Click 150 lang din. Yun nga lang medyo mabigat. Si ADB. Paghiwalay muna natin. Bakit ako sa inyo pag napaghiwalay na yung mga damage na parts dito. Kapag ganito, ayan, gagastos ng to 13.1 ganyan. Magagastos nito. Baba makina. Parts and labor na po yun. Lahat na. Nakadepende yan sa sa store na pagbibilan natin kung magkano yung price ng ng pisa, doon lang din pumapatong. Ito, pag-iwalay natin yung makina, saka yung chassis, at ito na yung makina niya. Ito na yung wawalwalin natin. Tatanggalin mo natin yung mga mga block, cylinder head, tambucho. At kapag magkakalas kayo ng makina, mas mainam kung isasegregate nyo yung mga pisa, side dito, side doon. Para hindi kayo malito kung sakaling ibabalik nyo, ha, ganun. Ano hula? Gas. Tsaka ano ba gamit mo lang is? Castrol. Ito mga sala, hindi ito kalampag connecting rod. Ayan. Mapapansin nyo, naiwan yung sigunyal at hindi siya kalampag. Yung kanyang connecting rod lang problema. Dito pwede nyo gamitin yung sigunyal ni Click 150, mapa version 1, version 2, same lang sila. Kung gusto nyo makatipid, yung pang version 1 yung kukunin ninyo na 150. Ayan, same lang sila dyan. Magkaiba lang ng code. Yung sa part number, ayan, magkaiba yan. Pero parehas na parehas. Dahil nagawa ko na rin yan. Tanggalin natin yung sigunyal. Ibalik nyo yung nut doon. Okay, masinyo. Nakapulot si Basilio. Bakasyon. Nagbakasyon ba? Yan yung tunog. Lalo kung malakas na yung ikot niya,
doon na siya nagre-reflect yung tunog na parang kuliglig dahil sa sigunyal. Kaya lilinisan na natin to at may kabit natin yung yung bago after natin malinisan. Ayan, tapos na tayo maglinis. Ito na yung mga bago nating mga ilalagay, mga pisa. Yan, ito yung sigunyal bearing. Tapos ito yung sigunyal. Kasama yung sigunyal. At ito, mga gasket valve seal, black, piston ring. Yan, isang set na yan. Sasalpak na natin. At ito na yung bago ating ilalagay. Yan. Tapos lalangisan natin. Ilalagay natin yung bagong sigunyal bearing. Tapos i-butane natin mamaya ito. Pag naikabit natin itong bearing dito, i-butane natin para hindi mabigla. Yan, lagyan natin ng kalang para hindi madipon ng ating bagong sigunyal at maiwasan nating manginig yung makina. Yan, tapos yung lumang bearing, yun ang gagamitin yung pang sinsil para mailubog nyo ng maayos yung bearing at hindi natin matamaan ito. Yung pinaglalagyan ng oil seal para hindi mag-leak, yun lang is. Yan, tapos dahan-dahan yung sinsil yung palubog. Basta pinaka-importante meron kayo nito para hindi ma-deform. Kasi hindi naman totaling mahirap ibalik yan or ilubog. Yan, lubog na natin yung at dito, ibibitin natin dito sa loob ng 15 minutes tapos salpakan na lang yung sigunyal. Ibitin nyo mga sara sa loob ng 15 minutes saka nyo isalpak yung sigunyal. Hindi ko na full video yung pagbubitin para hindi umaba yung ating video. Yan, tapos pakalamigin muna natin at lalagyan natin ng sealant. Tapos salpakan natin lahat-lahat. Nakakapagod kayo pag long ride. Dito, nakakala na ako sa spa. Ito yung bagong block natin mga sara. Tapos yung head, lagyan natin head. Tambucho, yan. Pwede natin i-assemblin doon sa kanyang chassis. Ayan, abo na yung makina ni ADP. At ito na nga. Pagkasamahin na natin dito. Pubuhin na natin. May daktos. Okay, bali yung mga kabit muna natin tapos maya pandarin natin. Pagkumparin natin yung before sa after. Okay, ito na mga sumandar na. Napansin nyo parang mayroon siyang pito dahil yung kanyang may busal kasi yung kanyang yung tambutso kaya humuhuni. At ito na nga, maandar na siya, iba na yung tunog niya ngayon compared sa una. Okay, balik mo na. Bago na lang is nito, coolant, ayun, nalagyan na rin natin. Pati yung magneto niya, pininturahan din natin yan.
Dahil nabuksan naman na, sinabay na natin. Okay, balik mo yung puwan. Goods na yun. Para makauwi na rin to. Ayan, under brake in uli yan mga sir. Kasi binaba natin yung makina. Bago sigunyal, bago yung block, bago lahat na. Kaya i-brake in pa rin natin to. Hindi na siya tunog kuliglig. Tunog pala. Ayan, siyempre hindi mawawala yung diagnose. Kailangan pa rin natin i-reset yan. Dahil kinalas-klas natin yung makina, i-reset pa rin natin. Okay, patakboy na. Lalabas na dahil okay na. Tuwa mo na to. Wait lang. Sige, lutusin mo na yan. Okay, goods na.